Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Isa itong karanasan na ibinahagi ng isang lalaki na itago na lamang natin sa alias na Tisoy. Siya ay 44 na taong gulang at naninirahan sa Jensan. Totoo itong nangyari sa mag-asawa na Tisoy at Lily. Taong 1985 ay doon na sila nanirahan at doon din nila mapapatunayan na ang mga kwentong bayan na katulad ng aswang ay hindi naman pala hinabilang o haka-haka. Ang bahay nila ay malapit lang sa fish pond. Halos magkalayo ang mga bahay dahil wala silang sariling titulo ng lupa, kaya naman nagtayo lang sila ng maliit na bahay na gawa sa kawayan at pawid na bubong upang kahit papaano ay mayroon silang masisilungan. 6 na buwan pa lang ang tiyan ni Lily, subalit malaki na itong tignan na akala mo ay malapit na ang kanyang kabuwanan. Mahilig kasing itong uminom ng malalamig katulad ng mga soft drinks at juice at tubig na may yelo. Lagi nilang pinag-aawayan ang bagay na iyon dahil sa isip ni Tisoy ay baka magkaroon ng diferensya ang kanilang magiging supling. Madaling araw ay umalis si Tisoy ng bahay upang manghuli ng isda doon sa fish pond. Iniwan niya ang kanyang asawa na masarap pang natutulog sa kwarto nila. Habang nasa kalagitnaan siya ng daan ay biglang kumudlit sa isip niya na naiwan pala niya ang kanyang baong pagkain. Napapakamot sa ulo na binalikan niya ang baon niya, sa pagkakaalam niya ay nakapatong iyon sa lamesa. Pagdating niya sa munti nilang kubo ay nagulat siya dahil nakabukas ang pinto. Sa isip niya ay alam niyang sinara niya iyon dahil hindi niya makakalimutang isara ito bago siya umalis. Dali-dali niyang dinampot ang isang kahoy na panggatong na nakita malapit sa kanyang kinatatayuan. Pumasok siya sa loob ng kubo nila. Pagpasok sa loob ay laking gulat niya nang may makitang malaking aso na kulay itim na nakapasok doon sa kwarto nila. Nanindig ang balahibo niya dahil dinidilaan nito at inaamoy ang tiyan ni Lily. Halos manlaki ang ulo niya sa gumapang na kilabot. Napakalaki ng aso at sa tansya niya ay halos kasing laki nito ang bagong silang na baka. Hindi napansin ng aso na nasa loob na siya ng kwarto at nakikita niya ang pagdila nito na tila nasasarapan. Bahagya pang tumulo ang laway nito at inaamoy-amoy ang tiyan ng asawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa asong itim at agad niyang pinalo ito sa ulo. Dahil sa lakas ng pagpalo rito ay parang trumpo itong gumulong-gulong sa lupa. Papaluin pa sana niya ulit ito, subalit nakatitig na lamang ito sa kanya at nagbabaga ang mga mata. Sa pinukol na titig nito ay tila gusto siyang patayin. Hindi siya nagpatinag. Nilabanan niya ang namamahay na takot sa dibdib niya at pinakiramdaman kung ano ang gagawin ng itim na aso. Nang napansin niya ang itak na nakasabit sa dingding ay agad niya iyong kinuha upang gamiting panlaban sa asong itim na galit na nakatitig pa rin sa kanya. Nang nakita ng asong itim ang hawak niyang itak ay agad itong kumaripas ng takbo. Nagsalubong ang kilay niya dahil sa pagtataka sa ikinilos ng hayop. Lalong kumunot ang noo nito dahil lumusot ito sa butas ng dingding.
Papaanong nangyari iyon? Kahit ang pusa ay hindi magkakasya roon at makakadaan. Ibig bumigay ng tuhod niya, dagdag pa nang bumibilis ang tibok ng puso niya sa kaba at kilabot. Nang mawala sa paningin ang asong itim, ay agad niyang nilapitan ang asawa at mabilis itong niyugyug upang gisingin. Biglang sumagi sa utak niya ang sinabi ng kanyang ina na kayang kunin ng aswang ang sanggol sa tiyan ng nagdadalang tao sa pamamagitan ng orasyon at mahaba nitong dila. Sa isipin na iyon ay muli na namang nanindig ang mga balahibo niya sa katawan. Iniisip niya, ano kaya ang posibleng nangyari sa mag-ina niya kung hindi siya kaagad nakabalik sa kubo nila? Simula nang mangyari iyon ay may naririnig na si Tisoy na huni ng isang ibon tuwing gabi. Nakakakilabot ang huni nito at kahit sino ang makarinig noon ay tiyak nakikilabutan sa takot. Madalas na rin na sumasakit ang tiyan ni Lily kahit 7 buwan pa lamang ito. Pakiramdam niya ay para na siyang manganganak. Kaya kinausap ni Tisoy ang lola niya na si Aling Rosa. Nakiusap siya na tulungan sila dahil hindi na sila nakakatulog ng maayos dahil sa mga kalampag sa dingding at bubong nila. Sabado ng hapon nang dumating si Lola Rosa sa kubo nila at agad na tinungo ang kwarto. Tisoy, ang asawa at anak mo ay nasa panganib. Kaya dapat ka maghanda ng mga gamit na kailangan ko. Biglang sambit ni Lola Rosa. Opo Lola, kahit ano po ay hahanapin ko. Mailigtas lamang ang aking mag-ina sa kamay ng nilalang na iyon. Sagot niya sa matanda. Ang sinasabi mong nilalang na iyon ay isang aswang. Ang aswang na ito ay kayang magpalit ng anyo bilang isang hayop, kabayo o kalabaw. Ang madalas nilang gamiting anyo ay isang malaking asong itim o kaya'y uwak o kahit agila man ay kaya nilang gayahin. Mahabang paliwanag ni Lola Rosa. Bakit po ang anak ko ang gusto nitong kainin, Lola? Biglang tanong ni Tisoy kay Lola Rosa. May nagawa kang malaking kasalanan sa kanya, apo. Dahil ang aswang ay hindi kumakain ng buhay na tao. Ang kinakain nito ay mga bangkay na galing sa hukay. Napadaan lang siguro ang aswang na iyon dahil sa munting bahay ninyo dahil naamoy nito ang sobrang bango ng sanggol na nasa sinapupunan ng iyong asawa. Kaya inaamoy-amoy niya ito. Subalit, sinaktan mo siya at natamaan mo siguro ang isang parte ng kanyang katawan. Naalala niya ito noong nakita niya ang aswang at hinataw ng kahoy na panggatong. Doon nga nagsimula ang mga kakatuwang naririnig niya tuwing gabi. Iho, kumuha ka ng luya at 3 pirasong kalamansi at pakuluan mo ito. At iyon ang ipainom natin sa asawa mo upang maging normal ang panganganak niya. Tapos kumuha ka ng niyog at gawin mo itong lana at mag-iwan ka ng kalamansi dahil iyan ang gagamitin nating panglaban sa kanya kung sakaling bibisita siya dito sa bahay niyo. Buling sambit ni Lola Rosa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Agad siyang kumilos at kinuha lahat ng hinihiling ni Lola Rosa. Makalipas ang ilang saglit ay ipinainom agad ng matanda sa asawa ang kalamansi na may luya na may kasamang orasyon.
Agad namang nawala ang sakit at kirot na nararamdaman ng asawa ni Tisoy. Nang gabing iyon ay masaya pa silang kumakain ng hapunan. Ngunit tulad ng inaasahan ay dumating ang kinatatakutan nila. Narinig niya ang yabag na tila isang paa ng kabayo sa labas at huni ng isang ibon. Nakakapangilabot ang huni noon at muling nanindig ang balahibo niya sa kilabot. Inutusan ni Lola Rosa si Tisoy na hiwain ang 3 kalamansi at ilagay ito sa baso. Lagyan din daw ng katas ng kalamansi ang itak. Pagkatapos niyang gawin iyon, ay sinabi rin ng matanda na lagyan ng lana ng niyog ang buong katawan ng asawa niya upang hindi ito maamoy kung saan ito naroroon. Lumabas si Tisoy at Lola Rosa ng bahay, dala ang itak at kalamansi. Hawak ni Tisoy ang flashlight. Muntik nang buksan ang switch, ngunit pinigilan siya ng matanda. Hindi raw nila makikita ang aswang kung may liwanag o ilaw. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang tumambad sa paningin nila ang isang nakakapangilabot na nilalang. Kung pagmamasdan ay tila ito ay kawangis ng tao na may mukhang aso. Hindi niya mapaliwanag kung anong klaseng nilalang ito. Nakangisi ito sa kanila habang nasa itaas ng puno ng akasya. Pinagmumura ito ng matanda, ngunit mas lalo lamang nagningas ang galit ng aswang. Sumugod ito sa kanilang dalawa, ngunit handa na si Lola Rosa sa gagawin nito, kaya bago ito matamaan ay mabilis na tinapunan nito ng katas ng kalamansi. Nahulog ito at bumagsak sa lupa habang nangingisay at nakalabas ang dila. Sumigaw ang matanda na tagain ang dila nito, baka makapagpalit pa ito ng anyo. Nanginginig man sa takot si Tisoy ay inipon niya ang tapang at lakas ng kanyang loob. Tatagain na sana niya ito. Iniamba na niya ang itak, ngunit natigilan siya nang mamukhaan niya ang aswang. Ito ang kaibigan ng asawa niya na si Princess. Galing ito sa Maynila. Bago pa ito umalis noon sa kanilang baryo ay nagkasamaan sila ng loob ng asawa niya na si Lily. Bumangon ang awa sa dibdib niya, kaya hindi niya naituloy ang gagawin sana niyang pagkitil dito. Ilang sandali pa ay biglang nagbago ng anyo ito at naging isang malaking asong itim. Kumaripas ito ng takbo papunta doon sa kakahuyan. Hindi pa rin mawala sa isip ni Tisoy na ang kaibigan nilang si Princess ay isang aswang. Kaya kinabukasan ay nagpasya siyang puntahan ito sa kanyang tinitirhan. Balak niya kasing kausapin ito at tanungin kung bakit gusto nitong biktimahin o patayin ang kanyang asawa. Ngunit pagdating doon, hindi na niya naabutan ang kanyang pakay. Wala ring nakakaalam kung saan ito nagtungo. Nagdesisyon na rin ang mag-asawa na lumisan sa lugar na iyon. Nagpasya sila na umalis sa baryo at pumisa na lang sa bahay ni Lola Rosa. Hanggang ngayon ay doon na nanirahan ng matiwasay ang mag-asawa kasama ang 2 nilang anak. At dahil doon nga sila nakatira sa bahay ni Lola Rosa, ay tinuruan din si Tisoy ng kaunting panggagamot. Sa kasalukuyan, si Tisoy ay isa ng lehitimong manggagamot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gary.
Ako po ay nakatira sa isang liblib na bayan ng Masbate. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig at umaasang marami pang mga kwentong maibabahagi sa inyo sa pagdaan ng panahon. Hindi ko po ipagkakailang maraming nagkalat na kwentong kababalaghan dito po sa aming lugar. Sari-saring karanasan ng mga tao tungkol sa aswang, maligno, mga multo at iba't ibang klasing elemento. Alam kong halos lahat ng mga tao ngayon ay hindi na nagpapaniwala sa mga kababalaghan. Ngunit para sa akin po, Kuya Bari, alam kong naglipa na pa din sila sa panahon ngayon. Ang mga bagay kagaya na lang ng anting-anting at mutya ay kasalukuyan pang ginagamit ng mga tao. Pero hindi na nga lang ito ipinapakita dahil dito sa amin. Mahigpit nang ipinagbabawal ng mga pari ang paggamit ng iba't ibang klasing medalyon at bertud na nagpapabawas di umano sa paniniwala ng mga tao sa tunay na Panginoon. Para po sa akin, ang mga anting-anting ay pwede naman nating pangalagaan kasabay ng pagdarasal sa Diyos. Ang paniniwala ay nakadepende na din naman doon sa taong may dala ng nasabing proteksyon. Bale, nagtatrabaho ako sa bukid bilang isang manggagapas. Mahirap po ang trabaho. Napakainit at makati sa balat. Ngunit wala kaming magawa kung hindi ang magtiis dahil ito lang naman ang kaya kong gawin, Kuya Bari. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral para magpili ng trabaho. Kaagapay ko sa paghahanap buhay si Tatay Pedring. Siya ang nag-iisang kaibigan ng tatay ko din. Hindi naman po siya mahigpit sa akin, ngunit sadyang masaya na akong makasama siya kaysa maghanap pa ako ng iba pang kaibigan. Kapag wala kaming gapas, isinasama niya ako sa kagubatan para manghuli ng mga baboy ramo. Kapag wala kaming pera, malaking grasya na sa amin ang makahuli nito para makatay. Malalaki po ang baboy ramo sa aming kagubatan at matataba. Ako po, Kuya Bari, ang tagahabol. Pagkatapos naman si tatay ang sasakmal kapag natusok na namin siya ng dala naming mga sibat. Kapag po nagtagumpay kami, kaagad namin itong pinagsasaluhan ng pamilya. Minsan sa paghahanap namin ng baboy ramo, nakalimutan ko ang bili ni tatay na wag lalayo sa kanya. Alam ko pong masama ang sumuway sa utos ng mga magulang, ngunit hindi ko po maiwasang magtaka nang mapagtantong tila ba hindi lang kami ang tao ng mga oras na iyon sa kagubatan. May naririnig akong malamyos na boses ng babae na kumakanta. Dahil nahumaling sa kanyang himig, naisip kong sundan ito hanggang sa matuntun ko siya sa may sapa. Nakatalikod mula sa akin ang babae. Nakakulay asul na bestida, mahaba po ang buhok at maputla. Pero pamatay sa ganda ang kanyang mukha. Tila siya diwatang umalis sa kanilang mundo at piniling magpakita sa akin upang kaibiganin siya. Tinawag ko ang babae na kaagad namang lumingon nang makita ako. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging mabagsik ay dahan-dahan itong kumalma. Mukhang hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pagputol sa hinihimig niyang awitin. Gayunpaman, pinili kong maging kaswal at nginitian siya. Gumanti naman ng ngiti ang babae sa akin, Kuya Bari.
nagkausap kaming dalawa. Ana ang pangalan niya. Napaigtad ako nang marinig ang malakas na boses ng aking ama. Pinagalitan ako ng aking tatay dahil basta na lang akong nawala sa tabi niya. Hindi raw niya gusto ang ginawa kong pagsubay sa kanya, kaya itinuro ko sa kanya si Ana. At magpapaliwanag sanang kausap ko ang babae, ngunit nagulat na lang ako nang mapagtantong wala na ito. Hindi ko man lang nalaman kung saan siya nagpunta. At higit sa lahat, hindi ko napansing umalis na pala siya. Umiling ako at idinahilan kay tatay na may kausap kasi akong babae, ngunit mariin niyang sinasabi na hindi ko dapat ginawa iyon. Alam ko naman daw na maraming kababalaghan sa kagubatan at anong malay namin kung ang kausap ko pala ay isa ng engkanto. Hindi ko maintindihan itong aking sarili simula nang makita ko siya, Kuya Bari. Palagi na lang laman ng aking panaginip ang babaeng ito. Dinadalaw niya ako sa aking pagtulog at sinasabing gusto niya ako. Hindi ako nakatiis at mag-isang nagtungo sa kagubatan isang araw upang makita itong si Ana. Bigla akong nakaramdam ng pangungulila para sa kanya. Tila ba, simula ng una kaming magkita ay naging parte na siya ng aking pagkatao. Tinaluntun ko ang madawag na kakahuyan para puntahan ang babae. Gusto ko siyang makausap muli. Hindi ako nagkamali at pagdating ko sa sapa ay nakita ko siya muli. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang matagal na kaming magkakilala. Ipinaliwanag ko sa kanya na masyadong mahigpit si tatay, kaya kinailangan ko pang tumakas para makipagkita lang sa kanya. Simula noon, madalas na kaming magtagpo sa Batis, Kuya Bari. Hindi ko alam kung bakit sobra-sobra ang paghangang nararamdaman ko para sa kanya. Ipinagtapat ko kung gaano ko siya kagusto. Natuwa si Ana, ngunit sinabi niyang hindi kami pwedeng magkagustuhan. Hindi raw siya normal na tao. Hindi siya natakot magtapat sa akin na siya ay isang anak ng aswang. Ako man ay hindi siya hinusgahan. Mas lalo akong natuwa dahil totohanan ang pagmamahal niya sa akin at hindi pagpapanggap lamang. Ipinaliwanag niya sa akin na ang kanyang inay ay isang aswang. Dati raw silang nagmula sa pamilya ng mga albularyo. Nakalakhan na niya ang pangangalap ng kanyang inay ng iba't ibang klaseng herbal na gagamitin kung sakaling mang may magpagamot sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nagbabago daw ang ugali ng nanay niya. Tila ba naghahanap pa ito ng mas matindi pa sa ginagawa nito. Noong mapagawi nga ito sa kagubatan, ay 2 araw daw itong hindi nagpakita sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang makauwi ang ginang ay may dala na itong isang makapal na libro at nanlalalim ang gilid ng kanyang mga mata. Ilang araw ulit itong nagkulong sa kwarto hanggang sa mapansin na ni Ana na nagsasagawa na pala ng kakaibang ritual ang kanyang ina. Huli na nang malaman niyang nakatagpo ng ibang klase ng agimat ang kanyang ina. At ito ang ginagamit
para magsagawa ng isang bagay na hindi niya akalaing magpapabago pala sa buhay nila. Ang itim na libro ay tungkol sa buhay at kamatayan ng isang kilalang mangkukulam noong araw. Kalakip ng mga nakaipit na pahina ang iilang orasyon kung papaano makontrol ang mga hayop sa kapaligiran. Naisip ng kanyang ina ang gumawa ng orasyon sa isang botelya at mag-usal ng ritual para subukan kung epektibo ba ang kapangyarihang nakopya nito mula sa libro. Ilang beses niyang sinaway ang kanyang ina, ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Nagulat na lang siya ng isang araw. Naging kakaiba ang kilos ng kanyang ina. Naging tahimik ito at mas gustong manatili sa dilim kaysa sa makipag-usap sa kanya. Huli na nang malaman niyang hindi kinaya ng kanyang ina ang mga nababasang ritual na sa halip siya ang kumontrol ay sinakop ng kaalaman ng libro ang utak ng kanyang ina. Mas minahal nito ang pag-iisa sa kadiliman habang umuusal ng mga ritual na banyaga sa pandinig ni Ana. Minsan, hindi siya nakatiis at sinundan ang ina saan man ito magpunta. Nadiskubre niyang sa sapa ito naglalagi at may kinakausap na labis niyang ikinahindik. May kaibigang buwaya ang kanyang ina. Hintakot na binalak niyang layuan ito, ngunit nagalit ang kanyang ina. Wala raw karapatan si Ana na sumuway sa utos ng malupit na ginang. Minsan, inutusan siyang maglagi sa sapa at mangakit ng lalaki. Labag man sa kalooban ni Ana, wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ang iniuutos nito. Napilitan siyang magpakita ng balat at mangakit ng lalaking aayain niyang maligo. Kapag kumagat ito sa kanyang pain, dahan-dahan siyang aangat at aalis sa tubig para hayaang maglunoy ang lalaki. Maya-maya pa, lalabas ang kaibigang buwaya ng kanyang ina at aatakihin ang lalaki para patayin at hilahin sa kailaliman kung saan may butas na daanang nagduduktong sa likurang bakuran ng bahay nila. Noong una, hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ng kanyang ina. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang iba pala ang plano nito. Mas higit na nakakadiri at nakakasuka. Dali-daling inabangan nila ang buwayang may dala ng biktima nilang lalaki. Nagulat si Ana dahil hindi naman pala ito patay. Sinadya lang dalhin ng buwaya sa kanilang bakuran na tila ba naiintindihan nito ang sinasabi ng kanyang inay. Maya-maya lang, inutusan siyang tulungan ang ginang na hilahin ang nagmamakaawang lalaki papasok sa bahay nila. Gustuhin mang maawa ni Ana, wala siyang magawa. Tanging tahimik na pag-iyak lamang ang maihahandog niya sa lalaki. Hindi na ito nakapiyok pa nang basta na lang inangat ng kanyang inay ang matalim nitong itak at walang awang tinaga ang lalaki. Nagpupumiglas pa ito habang tila gripong sumisirit ang kanyang dugo. Maya-maya lang nagulat siya dahil tila uhaw na biyaherong iniinom ng kanyang ina ang malapot na pulang likido. Sinubukang sawayin ni Ana ang kanyang ina, ngunit umangil lamang ito at mabangis na umatungal sa harapan niya.
Tuluyan na lamang siyang napasigaw nang makitang binutas ng kanyang ina ang dibdib ng kanilang biktima. Hindi siya nakapagsalita nang makitang hinugot ng ginang ang sariwang lamang loob ng kawawang nagkikisay na lalaki at nilantakan ito na para bang sanay nang gawin ito ng kanyang ina. Napatili si Ana, ngunit wala siyang nagawa nang makitang mas lalong naging mabangis ang matanda at sinakal siya. Ipinagpilitan nitong siya ang magiging tagapagmana ng nakuha nitong agimat, kaya kailangang sundin niya ang lahat ng patakaran upang maging makapangyarihang aswang pagdating ng panahon. Para bitawan siya ng ina, ay nagmakaawa siya at sinabing gagawin ang lahat ng nais nito. Mula noon, naging sunod-sunuran na siya sa lahat ng gustong gawin ng ina na maging isa sa mga mandilinlang para makahanap sila ng mabibiktimang tao. Ngunit hindi siya kumakain ng mga lamang loob na paborito nito. Malinaw sa kanyang isipan na aswang ang kanyang ina at kinokontrol nito ang mga mababangis na hayop sa kagubatan para makakuha ng mabibiktimang tao. Ngayon lang natigil si Ana nang magkakilala kaming dalawa. Anya, hindi niya ako kayang saktan, kaya pinag-usapan namin ang kailangan naming gawin para matigil ang kanyang ina sa masasamang gawain nito. Ninakaw niya ang kwintas ng kanyang nanay at ibinigay ito sa akin. Anya, maliban sa pagiging aswang, isang antingera ang kanyang ina. Ngunit hindi na niya masikmura pa ang paglapastangan nito sa mga taong kinakain nito. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan, kaya nagkasundo kaming aabangan sa gabi ang kanyang ina. Kinagabihan, magkasama kaming nagtungo ni Ana sa sapa kung saan naglalagi ang kanyang ina. Nasilip namin ang gilang na abala sa pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung magtatagumpay ba kami sa lahat ng balak namin, pero nagtitiwala akong walang kasamaang mananalo sa kabutihan. Nang makita kong nagbago siya ng kanyang anyo, umatras ako at pinagsabihan si Ana na magtago sa aking likuran. Nanlilisik ang mga mata ng aswang niyang ina habang nakatitig ito sa amin. Tila ba gusto kaming sugurin, ngunit hindi ko matiyak kung papaano ba aatakihin ang nilalang. Kinakabahang binulungan ako ni Ana na gamitin ang kwintas, kaya nang makita ng aswang na abala ako sa pag-iisip ay nagkaroon siya ng pagkakataong sugurin ako. Napatili si Ana nang makitang tumilapon ako, saka magkasunod na pinagkakalmot ng magkabila niyang kamay. Sinubukan ko siyang kalabanin, kaya nagtagisan kami ng lakas. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang pilit na isinisingit ang pag-atake gamit ang kamay. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako, lalo na't hindi ko naman alam kung papaano gamitin ang anting-anting na suot ko. Ngunit maya-maya lang, nang malapit na akong matalo ng aswang, ay nagliwanag ang suot kong kwintas. Nanlisik ang mga mata ng aswang at nanggigil na pinagmasdan ako. Ilang saglit lang, hinila niya ako papunta sa batis, ngunit nagulat kaming dalawa nang may lumundag na isang malaking buwaya mula sa tubig at inatake ang nanay ni Ana.
Kitang-kita ng aking dalawang mata, Kuya Bari, kung papaano pinagpira-piraso ng malaking buhaya ang katawan ng mabangis na aswang. Mukhang nagulat siya sa kaalamang siya ang dating nagmamay-ari ng anting-anting, ngunit ako ang sinusunod ng mga hayop na umatake kaagad sa kanya. Ni hindi siya nakalaban pa, lalo na't kay bilis na pinagpuputol-putol ng buhaya ang kanyang katawan. Marahas ang naging pag-iyak ni Ana. Wala siyang ibang mapagpipilian kung hindi ang magsimula ng panibagong buhay nang wala ang kanyang ina. Salamat sa kwintas ng Agalon Hayupan. At sa halip na kami ay ang nagmamay-aring aswang nito ang nakatikim ng kanyang malupit na kamatayan. Matapos po ang pangyayaring iyon, nagbagong buhay si Ana kasama ako, Kuya Bari. Dahil sa aming pagmamahalan, nabuo ang isang magandang relasyon. Nagpakalayo-layo kami ni Ana at kami nanirahan sa isang malayong baryo sa Negros. Dito ko na po binuo ang aming pamilya at dito na rin kami nagsimula ng aming panibagong buhay. Sa kasalukuyan, kahit maliit lang ang aking kinikita, ay mas pinili kong maging simple lang ang aming buhay. Kontento na kami sa ganoong pamumuhay basta't kasama ko ang pinakamamahal kong si Ana. Iniwan ko man ang aking tatay Pedring, ngunit alam kong isang araw ay maiintindihan niya ako sa aking naging desisyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Isang kakaibang karanasan ang nagpabago sa aking buhay dahil lang sa isang kwintas ng Agalon Hayupan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Gary. Ako si Blake. Hindi sa natatakot ako, pero talagang kinikilabutan ako kapag napapadaan ako sa nag-iisang sementeryo sa bayan kapag pauwi ako galing sa aking trabaho tuwing gabi. Sa nag-iisang parmasya ako nagtatrabaho, Kuya Bari, bilang isang sales clerk. At 24 oras na bukas ang nasabing tindahan ng gamot. Iyon nga lang, shifting ang trabaho ng mga clerk dahil may limitadong oras lang naman kami sa pagpasok, lalo na ngayong malapit nang mag-undas. Sa mga panahong ito kami kinakailangan mag-duty dahil holiday at maraming sibilyan na pag-alagala sa labas. Hindi naman sa nagdarasal kami na may mangyari, ngunit marami naman kasing pwedeng mangyari sa lahat ng oras. Mas maayos na iyong palagi kaming alerto at handa sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang kami mga simpleng clerk na nagtitinda lang ng mga over-the-counter na gamot, kung hindi mga medical representative kami na naka-assign sa parmasya. Kapag may emergency ay tumutulong din kami sa mga nangangailangan. Halos wala nang tunog ang aking mga paang dahang-dahang tinahak ang sementadong daan sa tapat ng sementeryo. Kahit wala akong nakikita ay gusto nang lumipad ng aking kaluluwa sa takot. Lalo na't nasa gilid ko lang ang iilang mga puntod ng yumao na kung wala lang ang mga bakod ay maaari na akong maabot. Napapanunok ako sa bawat hakbang na aking ginagawa. Ang aking mga kamay ay nanlalamig samantalang pinagpapawisan ang aking buong katawan. Nakakainis lang na gusto kong bilisan ang aking paglalakad
Ngunit natetempt akong lumingon sa kaliwa kasi pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin na hindi ko nakikita. Nang papalagpas na ako sa pinakahuling puntod ay natigilan ako. May narinig kasi akong pala na bumagsak, kaya naman halos hindi na ako humihingang dahan-dahang bumalik. Kahit natatakot ay hindi ko mapigilan ang pag-usbong ng aking kuryosidad. Pigil hiningang inakyat ko ang may kababaang bakod at inakyat ang malahagdang puntod sa gilid. Sa likod nun ay may nakita akong bulto ng isang tao. Hindi ko matiyak kung babae siya o lalaki dahil may hood ang suot niyang jacket. May hinuhukay siya. Isang kalilibing lang yatang yumao at malalim na ang kanyang pinaghukayan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot habang may banyagang lengguwaheng inuusal ang nasabing tao at patuloy sa paghuhukay hanggang sa maabot na niya ang kinalalagyan ng kabaong. Ako naman ay halos mawalan ng hininga dahil sa labis na takot. Sino ang nasabing tao at bakit niya hinuhukay ang isang yumaong nais ng magpahinga? Nawalan na yata ng lakas ang aking tuhod at animoy nauupos na kandilang napasalampak ako sa sementadong libingan at pilit na inirerehistro sa aking isipan ang aking nakikita. Nang mabuksan na niya ang kabaong kulay krema ay nakita ko ang babaeng nakahimlay sa kabaong. Nagulat ako sa kanyang ginawa nang wakwakin ang dibdib nito at hinugot ang mga lamang loob. Gusto ko na sanang sumigaw nang makita ko ang kanyang mga brasong kulay abo na may kakaibang haba. Ang kanyang mukhang hindi makita at ang kanyang seryosong paglantak ng lamang loob na nakapandidiri sa aking sikmura. Rinig na rinig ko mula sa kinaroroonan ang kanyang pagmuya, kaya naman halos masuka ako sa kanyang ginagawa. Napalingon ako sa paligid at nais na humingi ng tulong, ngunit wala akong makitang tao malapit sa akin. Batid kong aswang ang aking nakikita at siguradong uubusin niya ang kawawang bangkay. Sinamantala ko ang pagkakataong abala pa ang aswang sa kanyang kinakain at tumalon ako mula sa nicho. Gusto kong umiyak sa labis na takot nang lumikha ng ingay ang aking pagtalon na napalingon sa nilalang na abalang kumakain sa ngayon ay napakahabang bituka ng kawawang bangkay. Umangil ito nang makita ko at ako naman ang hinarap. Tatakasan na yata ako ng kaluluwa ng akmang lulundang ito sa akin, kaya naman kumaripas na ako ng takbo at hindi na nag-abala pang lumingon. Halos mapugto na ang aking hininga nang makarating ako sa pinakasulok ng libingan. Bakit ba dito ako napapunta? Madilim ang paligid at wala man lang kailaw-ilaw. Idagdag pang gusto ko na yatang atakihin habang nakatingin sa naglalakihang nicho sa paligid. Pakiramdam ko ay nadistorbo ko ang lahat ng nakahimlay doon, kaya naman nanginig akong lumibot upang sa kabilang kalsada na lamang dumaan. Nang mapagawi ako sa may masukal na bahagi ng sementeryo ay gusto kong umiyak dahil sa aking nakita. Hindi lang isa, dalawa o tatlo ang bangkay na nakakalat sa tabi ng kani-kanilang mga kabaong, kung hindi marami pa. Ang masaklap
ay kagaya nung nauna kong nakita. Nawawala ang mga lamang loob ng mga ito. May putol na mga kamay at paa at mayroon ding wala ng ulo. Napasigaw ako sa labis na takot at hindi na inisip kung makikita ako ng nilalang. Tumakbo ako ng mabilis at halos hindi na huminto hanggang sa makalabas nga ako ng tuluyan sa libingan. Nagwala ako habang nagsisisigaw hanggang sa makaramdam ako ng pananakit ng aking panga. Sinuntok pala ako ng nakasalubong kong mga tao. Isang lalaki at dalawang babae. Kilala ko ang mga ito dahil sila ay mga kapitbahay ko. Tinanong ako ni Joe kung bakit ako nagsisisigaw. Itinuro ko ang pinanggalingan kong sementeryo at sinabi ang aking nakita. Nagtawanan silang tatlo at sinabing namamalikmata lang daw ako. Umiling ako bagamat hindi na nagsalita. Sigurado ako sa aking nakita, Kuya Bari. May aswang na kumakain at nagnanakaw ng bangkay sa loob ng sementeryo. Totoo ito, nakita mismo ng dalawang mata ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kuya Bari, ako si Dindo. Napalingon ako nang tawagin ako ni Jana. Tinanong niya kung tama ba ang sementeryo na pinasukan namin. Sabi ko naman sa kanya, oo, ito yun. Narito kami para sa isang misyon. Ang magtawag sa mga kaluluwa at magdasal para sa kanila. Hindi upang maihatid sila sa liwanag, kundi dahil nais naming maging isang mangkukulam. Isa sa mga kailangan naming gawin ay magtungo sa sementeryo at magdasal habang nagtitirik ng kandilang kulay itim. Kapag nabendisyonan na kami ng mga kaluluwa, ay huhukayin namin ang pinakamatandang kalansay na nakalibing sa sementeryo na iyon at kukunin ang kanyang bungo upang siyang maging utak na pagsisimula namin sa pangkukulam. Sa totoo lang ay nasasabik ako. Mas lamang ang excitement sa aking pakiramdam kaysa sa takot. Alam kong magtatagumpay kami, lalo pa at itinuro na sa amin ang lugar na pinaglagyan ng kalansay ni Father Rudy Milagres na namatay ilang taon na ang nakararaan. Dati kasi ay naging ospital ang sementeryong ito noong ikalawang digmaang pangdaigdig. At dahil sa kawalan ng kalayaan ng mga Pilipino ay kung saan namamatay ang kanilang mga kasamahang sundalo at mga manggagamot ay doon na din inililibing. Kaya naman naging tampulan ng usapang kababalaghan ang nasabing libingan ng mga taong nakatira malapit doon. Halos wala nang napapagawi sa nasabing lugar na lubos naming ikinatuwa. Kahit papaano ay walang makakakita sa aming gagawin mamaya. Minuestrahan ko na ang aking kasama na ilabas ang aming mga dalang kagamitan. Kailangang maisagawa na namin ang ritual na magtatapos ng eksaktong 12:00 ng hating gabi. Sabik na ginawa ko ang malaking pabilog na may abo ng namatay naming kaanak na hinaluan ng katas ng kalamansi. Ang libreta
ay nasa pahinang may ritual na magbubukas ng portal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag naisagawa namin ang lahat ng ito at malagpasan ang lahat ng pagsubok, isa na kaming opisyal na mga mangkukulam. Si Jana ay nakapwesto na sa loob kasama ko. Inurasan ko ang pananatili namin sa loob hanggang sa hudyat na para simulan namin ang ritual. Hindi pa man nababasa ni Jana ang orasyon ay nagulat ako nang may marinig na nakakakilabot na mga boses sa paligid. Gayon na lang ang pagkasindak namin nang may makita kaming bulto ng isang pari sa sulok ng nicho. Nakatayo ito at nakaharap sa aming kinaroroonan. Nandilisik ang mga mata at may inuusal na mga banyagang salita. Inunahan ako ng takot at bigla akong lumabas sa bilog. Hindi ko alam ang nangyari pero kanya-kanyang takbuhan kami ni Jana at nagkahiwalay kami ng landas. Halos mabaliw ako sa kakasigaw habang naririnig ang palahaw ni Jana sa kalaliman ng gabi. Sigurado ako, kagagawa nito ng bultong nakita namin. May hawak itong palakol at sinusundan si Jana. Naramdaman ko ang mainit na likido sa aking pang-ibabang bahagi dahilan para matigilan ako. Napaihi na ako sa takot. Kanina lang ay sabik na sabik ako, ngunit bakit bigla akong natatakot ngayon? Pakiramdam ko ay nagtatago-taguan kami ni Jana at ng misteryong pari na ngayon ay nanggugulo sa amin. Sumagi sa aking isipan na baka ito na ang simula ng aming pagsubok, kaya naman nilakasan ko ang aking loob at hinanap ang nicho ni Father Rudy. Hindi ko maiwasang manginig kapag naririnig ang nahihirapang tinig ni Jana habang hinahanap ako, kaya naman nagtapang-tapangan ako. Nang matagpuan ko ang kanyang nicho na iniwan namin kanina, ay pumatong ako doon. Tinakpan ko ang aking tainga at hinayaan ang mga ingay na biglang umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ang sementeryo na ito ay hindi lang si Father Rudy ang nanggugulo, kung hindi halos lahat. Namutla ako nang makitang may malalamig na kamay na may hindi pang karaniwang haba ng daliri ang pumulupot sa aking braso. Hinila ako nito at pilit pinasasama sa kanila, ngunit hindi ako nagpatinag. Nakipaghilahan ako hanggang sa maisipan kong tawagin ang nag-iisang Diyos na may lalang sa lahat. Humiling ako ng tulong para sa aking kaligtasan, maging para kay Jana. Umiiyak na humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking nagawa at tumingala sa langit. Ngayon ko lang naisip na hindi tama ang aking ginagawa. Ito at isang pagkagising mula sa maling paniniwala na iminulat sa amin. Kaya naman, habang nagdarasal ay dahan-dahang nawala ang mga ungol at mga ingay. Ang malamig na kamay na nakahawak sa akin ay dahang-dahang bumitaw at unti-unting tumahimik ang paligid. Maging ang ungol ni Jana ay natigil na at natahimik, kaya naman naisip kong baka magiging maayos na ang kanyang kalagayan. Ang aking takot ay naglalaho hanggang sa makaramdam ako ng pagkapagod at tuluyang makatulog. Nang magising ako ay maliwanag na. Tahimik ang paligid at wala nang ingay.
Ni walang bakas ang paligid na nagkaroon ng habulan kagabi. Kaya naman bumalikwas ako ng bangon at pinakiramdaman ang paligid. Tinawag ko si Jana at ako'y nag-alala. Hindi na namin ito gagawin. Napasubo lang naman kami dahil sa pustahan ng barkada. Bigla akong napaiyak. Uuwi kami at kakalimutan na ang lahat ng mga nangyari. Isinusumpa kong hindi na kami susubok pang muli sa mga ganitong itim na gawain. Tuluyan akong tumayo at hinanap si Jana. Natagpuan ko siya sa likuran ng nicho ni Father Rudy. Tulala ito at hilam sa luha ang mga mata. Nang lapitan ko siya, bigla itong humalakhak sabay iiyak. Natigilan ako at hindi ko alam ang nangyari. Tila nawawala na sa sarili si Jana. Hula ko ay kagagawa nito ng mga kaluluwa sa sementeryo na ayaw ng magambala. Pinagsisisihan ko na isinama ko si Jana dito. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aming pinlano na natukso lang kami ng aming barkada. Lahat hindi ko matanggap. Sa ngayon ay nasa isang mental institution sa Maynila si Jana. Hindi pa gumagaling at hindi ko alam kung gagaling pa siya. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.